Trepen mis queries! Sa simula ng pelikula, isang katutubong babae mula sa isang pamayanang Indian ang naglalakad sa tabing dagat nang matagpuan niya ang isang sirang barko ng mga Viking. Sa loob ng barko, nakita niya ang mga bangkay at isang buhay na batang lalaki. Dala ng awa, dinala niya ang bata sa kanilang pamayanan. Ang pinuno ng tribo, na tinatawag na Pathfinder, ay nagpasya na ang bata, na pinangalan ng Ghost, ay maaaring manatili at maging bahagi ng kanilang pamilya. Sa paglipas ng mga taon, si Ghost ay lumaki na may bangungot tungkol sa mga Viking na sumalakay at pumatay sa isang kalapit na tribo. Isang araw, inutusan siya ng kanyang amang Viking na patayin ang isang batang babae, ngunit tumanggi siya at itinapon ang kanyang espada, na nagdulot ng kahihiyan sa kanyang ama. Dahil dito, iniwan siya ng leader ng mga Viking at pinarusahan siya dahil sa kanyang kahinaan. Lumipas ang 15 taon, at ang dalawang tribo ay nagtipon upang pag-usapan ang kanilang mga plano. Isang manghuhula mula sa kalapit na pamayanan ang nakakita kay Ghost at hinulaan na siya ay magkakaroon ng magandang kinabukasan ngunit dadaan sa mahirap na landas. Sa gabing iyon, habang ang ibang tribo ay bumabalik na sa kanilang mga lupain, si Ghost ay nag-iisa sa tabi ng ilog, nagpapraktis ng paggamit ng espada ng isang Viking na minana niya mula sa kanyang ama. Habang si Ghost at ang kanyang kapatid na babae ay nasa kagubatan, bigla nilang nakaharap ang mga Viking na dumating sa kanilang lupa. Sa takot, tumakbo palayo ang bata habang pinatay ng mga Viking ang kanyang aso at sinalakay ang kanilang nayon. Walang awa ang mga Viking, sinira nila ang lahat sa kanilang landas at hindi pinatawad ang mga matatanda, mga babae, o mga bata. Nang marinig ni Ghost ang kaguluhan, nagmadali siya pabalik sa nayon at nakita ang madugong pag-atake. Natagpuan niya ang mga katawan ng kanyang ina at kapatid at napagtanto na ang mga Viking mula sa Europa ang may gawa nito. Sa isang habulan, nakita niya ang kanyang ama na matapang na lumalaban sa mga Viking warrior. Sa kabila ng kanyang tapang, sinaksak siya ng isang espada ng Viking na si Gunnar. Nang harapin ni Ghost ang mga Viking warrior, napansin ng leader na si Gunnar na iba si Ghost, hindi siya katutubo. Hinamon siya ni Gunnar na lumaban sa pinakamahusay na mandirigma ng mga Viking, na si Alfar. Sa labanang iyon, pinatunayan ni Ghost na siya ay malakas at matapang. Ginamit niya ang buhangin upang bulagin si Alfar at sa huli ay tinanggal niya ang isa sa mga mata nito. Napagtanto ni Ghost na hindi niya kayang talunin ang lahat ng mga Viking, kaya ninakaw niya ang kalasag at tumakas. Habang hinahabol siya ng mga warrior, nagtago si Ghost sa tubig at inatake ang isa sa kanila. Kinuha niya ang kabayo ng warrior at muling tumakas. Bumalik siya sa nasunog na nayon upang kumuha ng damit at doon ay inatake siya ng isa pang grupo ng mga Viking. Gamit ang kalasag bilang isang sleigh, bumulusok siya pababa sa bundok habang hinahabol siya ng maraming warrior. Tinamaan siya sa likod ng isang pana at malubhang nasugatan, ngunit hindi siya sumuko. Sa pagbaba mula sa bundok, mahusay na ginamit ni Ghost ang kanyang kasanayan upang mapatay ang mga warrior na humahabol sa kanya. Sa huli, nahulog siya sa bangin papunta sa tubig. Ang huling warrior na humahabol sa kanya ay natatakot tumalon at nagpas siyang bumalik sa kampo. Sa pagsikat ng araw, maraming warrior ang lumabas upang hanapin si Ghost. Samantala, isang grupo ng mandirigma mula sa isang kalapit na tribo, kasama ang kanilang Pathfinder at kanyang anak na si Starfire, ay natagpuan ang sugatang si Ghost. Dito, nakaharap din nila ang isang mabangis na oso, ngunit ginamit ng leader ng tribo ang kanyang talino upang talunin ang hayop. Sa gabi, bumalik ang grupo sa kanilang tribo. Nagpakita si Blackwing ng interes kay Starfire ngunit hindi siya nag-react dahil in love siya kay Ghost. Isinagawa ng Pathfinder ang isang ritual upang iligtas si Ghost at alisin ang pana mula sa kanyang likod. Kinabukasan, iminungkahi ni Ghost na kailangan ng tribo na tumakas at iwan ang kanilang tahanan upang mabuhay. Ayaw ito ng mga mandirigmang may kumpiyansa sa sarili. Ngunit binabalaan sila ni Ghost na wala silang laban sa mga Viking dahil sa kanilang matalim na mga espada at makapal na armor na hindi tinatablan ng mga sibat at pana. Napagtanto nila na tama si Ghost, kaya inutusan ni Pathfinder ang tribo na tumakas sa pamamagitan ng pagpunta sa silangan. Si Ghost at Jester ay pumunta sa kabilang direksyon upang i-delay ang mga Viking warriors. Bagamat si Jester ay duwag, na-inspire siya ng katapangan ni Ghost at handang gawin ang anumang bagay upang tulungan siya. Sa gabi,
Nakarating sila sa nasunog na nayon at nagpasyang gamitin ang lugar na ito sa pakikipaglaban. Dahil kung sila man ay mabibigo, magagawa nilang tumakas papunta sa kuweba na mas kabisado nila kaysa sa mga dayuhan. Kasabay nito, napagtanto ni Blackwing na hindi sumama si Starfire kasama nila dahil ayaw niyang iwanan si Ghost. Nagpasya si Blackwing at 10 iba pang matatapang na mandirigma na bumalik. Sa gabi, mayroong isang pangitain si Ghost kung saan ang Pathfinder ng nayon ay kinuha ang kanyang sariling buhay gamit ang kanyang espada at hiniling niya kay Ghost na maging matalino at pumili ng tamang landas. Pagkatapos nito, binisita siya ni Starfire at nagsama sila buong gabi. Nang marinig ni Ghost ang paparating na mga warriors, ginamit niya ang kalamangan sa lokasyon at nagpanggap bilang Viking warrior upang atakehin ang isa sa kanila. Gamit ang tactical na kahusayan at iba't ibang mapanlinlang na maniobra, unti-unting inubos ni Ghost ang hukbo ng mga Viking. Galit na galit sina Gunnar at Alfar ngunit hindi sila makalamang sa sagupaan. Ginamit din ni Jester at Starfire ang ilang mga bitag upang tulungan si Ghost. At ngayon, lumabas si Ghost upang harapin ang kanyang mga kalaban. Inaakit niya sila papunta sa kanyang bitag, ngunit nagpasya si Blackwing at iba pang mga warrior na atakihin ang mga Viking. Sa kasamaang palad, sila ang nahulog sa bitag at marami sa kanila ang namatay. Nabisto ng mga kalaban ang bitag at tinapos nila ang grupo ni Blackwing at nagpatuloy sa paghahanap kay Ghost na nagtatago sa loob ng isang kuweba na may maraming lihim na lagusan. Si Starfire ay nahuli ng isang Viking. Ngunit, sa kabayanihan ni Jester, siya'y nailigtas pero naging kapalit ito ng kanyang buhay. Labis ang dalamhati ni Ghost nang masaksihan ito, ngunit patuloy ang kanyang pakikipaglaban. Sa kuweba, walang laban ng mga Viking na sina Gunnar at Alfar, na banihag si Blackwing. Nagbanta sila na papatayin si Blackwing kung hindi sisuko si Ghost. Nang mapagtanto ni Pathfinder na wala ng pag-asa, kanyang pina na si Blackwing upang wakasan ang paghihirap nito. Nahuli rin si Ghost ng mga Viking. Gusto nilang malaman ang lokasyon ng tumakas na tribo at pinahirapan si Pathfinder. Ngunit nanatili siyang matapang kahit siya ay tino-torture. Nang hindi pa rin umamin si Pathfinder, ginamit ng mga Viking ang mga kabayo at lubid upang lalo siyang pahirapan. At nagbanta pa si Gunnar na puputulan ang braso ni Starfire, kaya napilitan si Ghost na sumuko at ipinangako na ituturo ang kinaroroonan ng tribo. Sa daan, tinangka ni Alfar na pagsamantalahan si Starfire ngunit pinigilan siya ni Ghost at maging si Gunnar ay hindi pinayagan na hawakan ni Alfar ang bihag. Dinala ni Ghost ang mga Viking sa isang nayon at sinabing doon tumungo ang tribo. Ngunit, ito ay maling impormasyon. Sa gabi, iminungkahi ni Ghost na iwasan ang ilog, ngunit hindi natakot si Alfar at naglakad sila sa ibabaw ng yelo at nahulog sa tubig. Sa pagkakataong ito, inatake ni Ghost ang mga warrior ng sekreto. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa kanluran at nakarating sa isang mapanganib na bangin. Isang warrior ang nahulog, at nagmungkahi si Ghost na magtali ng lubid para sa kaligtasan ng lahat. Kasabay nito, natanong ni Gunnar ang kinaroroonan ng tribo at natuklasan ang kasinungalingan ni Ghost. Napansin ito ni Ghost kaya bago pa man makareact ang mga kalaban, inatake sila ni Ghost at nakawala sa lubid. Ang mga Viking na magkakatali ay bumagsak. Ngunit nakaligtas sina Gunnar at Alfar at inatake si Ghost. Sa tulong ni Starfire, na kinagat ang tainga ng kalaban, nagtagumpay si Ghost at itinulak si Gunnar sa bangin. At nakuha niya muli ang kwintas ng Pathfinder. Isang avalanche ang bumagsak at tinangay ang lahat ng mga natitirang Viking warriors. Bumalik sina Starfire at Ghost sa tribo. At si Starfire ang naging bagong Pathfinder na nangakong protektahan ang kanilang lahi. Ang kwentong ito ay nagtatapos sa pagbabalik ng kapayapaan sa tribo. Salamat sa iyong suporta. At tulungan mo akong maabot ang 1,000 subscribers sa pamamagitan ng pag-click sa subscribe button sa ibaba at i-click din ang ibang pang video. Hanggang sa muli!